Magpapakisami ka ba sa bahay mo? Ano nga ba ang dapat iwasan para maging maayos at maganda ang pagpapagawa ng ating ceiling sa ating mga dream homes? Usapang kisami naman ulit tayo mga Karki. Manood at matuto. Hi! Ulit! Before sa ating main discussion, gusto ko kayong imbitahan na bisitahin ang ating bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivias, kung saan meron tayong virtual walking tours sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa abroad. So, kung na-appreciate nyo ang ginagawa ko dito, manghingi lang ng konting pabor at bumisita sa channel na yon at syempre, mag-subscribe. Maraming salamat in advance! So, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pagkakamali na maaari mong magawa sa pag-install o pagre-renovate ng ating mga kisame. Ano-ano ang mga pagkakamaling ito at papaano sila maiiwasan? Ano ba ang mga tamang diskarte para dito? Kung ready ka na, tara! Common ceiling design mistakes. Unang mistake, substandard ceiling heights. So, may mga minimum ceiling heights ang ating mga kisame na dapat nating sundin. Dahil kung hindi, maaaring magdulot ito ng discomfort sa atin paggamit ng mga spaces sa loob ng ating bahay. So, ang ideal na minimum ceiling height sa ating bahay ay 2.7 meters. Especially sa mga general spaces gaya ng living room, dining room at ang general kitchen sa ating bahay. Lalo na kung one story lang or bungalow yung ating itatayong structure. Well, sakto lang ang height na ito para hindi masyadong mag-radiate yung init na nag-accumulate sa loob ng bubong papunta sa loob ng bahay. Especially kung hindi ganun ka taas or ganun ka spacious yung pagitan ng bubong at saka yung kisame. Kaya madali dong mag-accumulate yung init. At dahil mas mababa yung ceiling, baka mas mainit ito sa isang space. Now, we can go as low as 2.5 meters naman kung ang areang yun or ang space na yun ay below sa isang floor or meron tayong like upper floors or naka second floor yung ating bahay. At pwede pang mas bumaba into 2.4 meters ang mga area tulad ng sa banyo at sa mga storage rooms sa ating bahay. But take note ha, ito lang ay suggested na minimum or ideal height ng floor to ceiling natin sa isang story. Dahil nga minimum, you can actually go higher kung gugustuhin mo. But it is also important to remember na ang pagbabasihan mo ng yung final ceiling height ay ang floor to floor height ng yung structure. Kung ito ay may upper floors. At top of roof beams naman for spaces na directly below sa ating bubong. So for example, sa ground floor, ang gusto mong ceiling height ay 2.7. So yung floor to floor height mo should be 3.1 meters to 3.2 meters depende na sa kapal ng yung beam at yung floor slab mo. At kung mga may piping galing sa upper floors, galing sa banyo, well, dapat mo rin itong i-consider sa iyong ceiling heights. Well, after natin ma-discuss ang mga ideal minimum height requirements ng ceiling sa ating bahay, i-discuss naman natin ang mga pagkakamaling maaring magawa sa ceiling installation naman. One mistake nito ay ang poor frame supports. Ang mga ceiling frames today ay commonly gawa sa steel materials for their lighter weight, strength, at termite at fire resistance. Pero may ibang ceiling na bumabagsak dahil substandard ang pagkaka-install ng frames nila, resulting again sa collapse nito. Anyway, ang ideal maximum spacing ng mga ceiling frames gaya ng carrying channel at ng faring ay 0.6 by 0.6 meters. So, naka-layout sila bilang square to form the grid para sa ating ceiling supporting frames. Sakto din ang pagkakaroon ng 0.6 by 0.6 meters na grid
frames dahil doon din itatama or isasakto ang mga edges sa pag-install natin ng mga ceiling boards tulad ng piping boards, gypsum board, at marine plywood. Ang mga common na ceiling boards nga na ito ay mayroong approximately dimensions na 1.2 by 2.4 meters. So, yung 0.6 by 0.6 na grid na dimension ay sasakto sa kanilang pag-joints or sa kanilang edges pag sila'y in-install. So, magiging sakto ito sa pagkakabit natin ng mga screw or nails or rivets para i-secure natin yung mga ceiling boards na yun sa ating ceiling frames. At ang mga frames na to ay naka-attach din sa mga wall angles sa edges ng ating mga pader at sinususpend using suspension rod or yung iba ginagamitan nila ng faring na naka-attach sa roof truss or sa mga roof beams sa ating bubong. You can use 0.40 by 0.40 or 0.30 na grid, pero magiging hindi na ito economical. Mas nagiging mahal na kasi mas marami ng metal frames ang iyong gagamitin. Again, pag mas malaki sa 0.60 yung iyong grid dimensions gaya ng 0.8 or 1 meter, maaaring hindi sumakto yung mga joints ng mga ceiling panels. At dahil nga mas kukonti yung framing na magagamit dahil mas malalaki yung dimensions ng grid, ay maaaring mas mahina ito bilang frame at prone din ito sa collapse. Kaya 0.6 by 0.6 ang ideal na spacing ng grid ng ating framing sa ating ceiling. Speaking of joints, dapat nating huwag kalimutan na lagyan ito ng mesh tape o yung joint tape bago ito lagyan ng masilya or filler para hindi magkaroon ng crack once na lalagyan natin ito ng finishing sa ating mga kisame. At mas ideal na gumamit ng mga flat-headed na screw or nails as fastener sa ating mga ceiling boards para mas madali itong i-level pag meron na itong masilya or nag-apply kayo ng skim coat dito. Para hindi maging halata ito, lalo na pag merong ilaw na tatama sa ating ceiling. Ganon. Speaking sa ilaw, isa rin sa pagkakamali na maaring magawa ay ang wrong light placement. Siyempre, ang mga lighting fixtures ay essential part ng ating mga kisame. Hindi lang ito for general illumination pero nagdadala rin ito ng aesthetic appeal sa interior ng ating bahay. So, ano nga bang ilang mga points na dapat mong tandaan sa paglalagay o pagpe-place ng mga ilaw sa ating kisame? Una, huwag maglagay ng mga drop lights, pendant lights, or chandelier type na lighting fixtures sa mga spaces tulad ng living room kung merong kang lower ceiling height. Medyo common sense to kasi pag mas mababa yung ceiling mo tapos naglagay ka pa ng drop lighting or pendant light or chandelier ay maaring mauntog ang mga tao sa mga lighting fixtures na ito at magkaroon sila ng injury or manamage mismo yung lighting fixtures na yon. At medyo nakakasilaw at mas nagiging mainit yung areang yon pag nilagay mo malapit sa mga users ng ilaw or drop lights or mga pendant lights na yon. So, kung meron kang mas mababang ceiling height, ay mas maganda kung gumamit ka ng mga flat type na mga light sources para sa areang yon. Para again, iwas injury, iwas pagkasilaw, at iwas ang mas mainit na area. Ganun. Pero kung meron kang mas mataas na ceiling height, then go for drop lights. Well, usually kasi ang mga drop lights, mga pendant lights, or mga chandelier naman ay pwedeng ilagay doon sa mga areas na may higher ceiling height. Again, like sa staircases or sa may mga open space or open ceiling na mga bahay.
at yung sa dining dahil natapat naman ito sa lamesa. So, walang mauuntog. Ganun. Next, connected din sa lighting ay ang cove light design naman. Ito ay isang ceiling design kung saan merong central resist na area at merong side coves or mga cavities kung saan nilalagay doon yung mga lighting para magkaroon ng parang cove light effect yung kisame. Ganito. So, kung meron kang ceiling na ganito, ang isa lang dapat tandaan sa paglalagay ng lighting, yung dapat, yung cove part ng ceiling ay dapat balance or buo yung lighting. Meron kasing tendency na pag gumamit tayo, especially yung mga T5 na mga lamps para sa ating cove lighting, ay hindi nagiging balance or hindi tumatama sa buong area ng resist part ng ceiling. Nagiging patse-patse lang yung tama ng ilaw. May mga area, especially doon sa mga corners, na hindi naiilawan. Medyo off ang ganong effect pag cove lighting. So, instead of T5 na mga lamps, ay mas ideal na gumamit tayo ng LED strip lighting para sa ating cove light na ceiling. Ito yung klase ng mga lamps kung saan para itong nasa hose na mga flexible na pwede mong ipalibot sa buong part ng cove cavities ng ating ceiling para balance yung radiation or tama ng ilaw doon sa ating kisame. So, wala nang part doon sa ating kisame, especially doon sa mga corners na hindi naiilawan dahil nga nakapalibot yung ating strip LED lights doon sa ating ceiling. Ang mga LED strip lights ay maraming colors na pwedeng pagpilian. And I will recommend sa paggamit ng warm colors para maging cozy yung dating ng ating ceiling, or kaya naman gumamit ng daylight para ma-highlight naman yung accent kung may ilalagay ka doon sa yung ceiling board. Hindi ko ma-recommend yung paggamit ng mga ibang colors gaya ng green, ng blue, or ng purple dahil magmumukhang parang cartoonish yung effect. Masyadong parang graphic. Hindi na siya mukhang elegant for me. Pero kung trip mo naman ng mga ganitong colors para sa yung cove light, well, go for it. Anyway, may video na tayong ginawa na tungkol sa mga different ceiling design na pwede mong pagpilian gaya nitong cove lighted na ceiling para sa bahay mo. Na-discuss na natin sa video nyon ang mga advantages at mga issues na maaari mong ma-experience sa pagpili ng iba't ibang ceiling design tulad ng flat ceiling, resist ceiling, drop ceiling, coffer ceiling, at iba pang mga detalye. Pwede mo itong panoorin pagkatapos ng video ito. Next mistake ay ang wrong choice of ceiling materials. Again, meron din tayong isa pang videos na discussing naman all about different ceiling materials. Tulad ng piping board or mas kilala natin bilang Hardiplex, gypsum board, PVC, at yung plywood na materyales. So sa video yon ay nandoon ang mga pros and cons ng iba't ibang materials na iyon. At matutulungan kang pumili kung saan mo ilalagay ang mga materials na yun sa iba't ibang parte ng iyong bahay. Pero dito, ngayon ay pag-usapan natin ang mga general rules sa pagpili ng ceiling materials para sa ating bahay. Una, pag ang space na ating paggagamitan ng material ay may high exposure sa temperature, gaya ng kusina, ay iwasan natin ang paggamit ng mga plastic material sa ating ceiling gaya ng PVC. May tendency kasi ang mga plastic materials na mag-warp or mangulubot kung ito'y expose sa higher temperature. Next ay iwasan ang paggamit ng mga materials na paper base tulad ng mga gypsum board,
sa mga lugar kung saan merong high exposure sa tubig or sa moisture, tulad ng mga banyo or laundry areas. Kung gusto mo naman na maging termite at fire resistant yung iyong kisame, well, wag kang gumamit ng mga wooden base na mga ceiling material or boards gaya ng plywood. Again, kung papanoorin nyo yung video all about ceiling materials, mas magaguide kayo sa mga pros and cons ng iba't ibang materials na ito. At ultimately, mapipili nyo ang ideal na material para sa iyong kisame. So, iyon ang ilan sa mga dapat tandaan sa pagpapagawa ng ating mga ceiling or kisame sa ating bahay. Sana nakatulong ang videong ito, at kung gusto mo pa ng ibang contents all about house design and construction, well, bisitahin mo lang ang iba pa nating videos dito sa channel. At kung may katanungan or opinion about sa ating topic, ay isulat lang ito sa ating comments below. At huwag rin kalimutang mag-like, i-share, at kung hindi pa, please subscribe dito sa ating channel. At again, konting pabor ulit, please visit our new channel, ang Kuya Tours and Trivia, at syempre, mag-subscribe na rin doon. At ulit, ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa ating susunod na video. Bye!